Dating aircraft carrier ng USSR na kasalukuyang pag-aari ng China, nasunog sa isang man-made na lawa malapit sa Yangtze River. Ang nasabing barko ay bahagi ng tinatawag na Minsk World sa mainland China, isang lugar na idinisenyo na nagbibigay ng mga atraksyon, exhibits at mga karanasan na nauugnay sa mga aspeto ng militar tulad ng mga makasaysayang armas, mga makinarya, reenactments ng mga labanan at iba pang mga aktibidad na nagpapakita ng buhay militar at kasaysayan ng digmaan. Taong 1995 nang ibinenta ng Moscow ang nasabing barko sa isang South Korean company at 3 taon nang makalipas ay muli itong ibinenta sa isang Chinese private investment enterprise sa gitna ng Asian financial crisis, at ang barko ay dinala sa Shenzhen, China at ginawang pangunahing atraksyon na bahagi ng tinatawag na Minsk World mula taong 2000 hanggang mapunta naman ito sa Dalian-based Yongja Group noong 2013 na pinamamahalaan ng politikal na partido ng Komunistang Partido ng China, at matapos makumpleto ang mga pagsasaayos ay dinala ang barko sa Nantong sa ilog ng Yangtze sa lalawigan ng Jiangsu at iniangkla sa kanluran ng Sutong sa Yangtze River Bridge bilang bahagi ng isang bagong theme park na binalak buksan noong 2017. Gayunpaman ay naantala ang proyekto noong 2018 hanggang dumating ang pandemya. At sa kasalukuyang taon na lamang muling sinasabing sinimulan ang muling pagsasaayos ng barko, subalit sa hindi pa matukoy na dahilan habang kinukumpuni ito ay bigla na lamang umanong sumiklab ang malakas na sunog mula sa barko noong alas 4 ng hapon, August 16 taong kasalukuyan. Ang pagbuo ng nasabing barko ay sinimula noong 1972 at natapos noong 1978. Subalit matapos ang pagkakabuwag ng Unyong Sobyet noong 1991 ay nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Unyong Sobyet at mga bansang tumiwalag dito para sa pagmamay-ari ng ilang kagamitang pandigma at mga ari-arian ng Unyong Sobyet na nagdulot ng matinding krisis sa bansa, kung kaya't hindi na nito nagawa pang imentina ang ilang mga ari-arian ng Unyong Sobyet, kabilang na ang aircraft carrier na ito na ibinenta na lang sa South Korea na kalaunan ay bumagsak sa kamay ng mga Tsino. Pero bakit nga ba hindi ito ginamit ng China bilang dagdag sa aircraft carrier nila? Kung babalikan kasi natin ang pinagmula ng kauna-unahang aircraft carrier ng China, ay nagmula lamang din ito sa lumang aircraft carrier ng Unyong Sobyet, kung saan ito ay binuo noong 1988. Subalit nahinto ang konstruksyon nito noong 1992 at dahil nga sa pagkakabuwag ng Unyong Sobyet noong 1991 ay hindi na ito natapos. At sinasabing nilimas pa ng ilang mga tao ang laman ng barkong ito. Kaya't sa madaling salita ay mas naging madali para sa China ang pagbubuo nito base sa sarili nilang mga plano. Dahil nga halos wala ng laman ng barkong ito, kaya't walang naging sagabal sa mga Tsino para buuin ito ng naaayon sa kanilang mga gusto. Samantala ang Minsk aircraft carrier naman ng Soviet Union ay nakuha ng China nang halos buo pa ang maraming sistema, kung kaya't mas magiging mapanganib at magastos ang pagdedismantle ng kabuuan ng barko, kaya't mas mainam na lang kung bubuuin o i-restore ito sa dating anyo nito. Subalit dahil nga lubhang mapanganib at kakailanganin ng China ng sapat na kaalaman kung papaano binuo ang barkong ito, ay hindi na sila sumugal na i-restore pa ang barkong ito at sa halip ay ginawa na lamang itong tourist attraction sa bansang ito. Gayunpaman dahil sa maraming tensyon na kinahaharap ng China sa panahong ito, ay nagnanais ang Komunistang Partido na lumikha pa ng mas maraming mga barko at iba pang sandatang pandigma sa panahong ito. Kaya't hindi malabong ang bagong pagkukumpuni na ginagawa ng China sa barkong ito ay hindi upang ipagpatuloy ang pagiging atraksyon nito sa China, kundi upang idagdag sa naval fleet nila. Ang sunog kasing naganap sa barkong ito ay naglalarawan na ginamitan ng malakas na power supply ang barko, at kung pagkukumpuni lamang para sa atraksyon ang ginagawa nila sa barkong ito, ay napakaliit ng posibilidad na masusunog ang barkong ito dahil karaniwan ang ginagawa sa pagkukumpuni sa ganitong klasing barko para lamang maging atraksyon sa mga tao ay tanging paglilinis lamang at pagpipintura sa mga sistema ng barko, at hiwalay na ang pagsasaayos ng elektrisidad para sa mga pasilidad nito. Kaya't ang pinakaposibleng pinagmula ng sunog na ito ay ang pakikialam sa buong sistema ng barko, kung saan ay posibleng sinusubukan nilang paganahin ang ilang sistema nito
na pinakaposibleng lumikha ng malaking sunog na hindi agad naapula kahit na may mga tao. Pero dahil nga nasunog ang barkong ito, ay malinaw na walang kakayahan ng China na i-restore ang barkong ito na naglalarawan na mahina sa reverse engineering ang mga ito. Kaya't malinaw na mahusay lamang sila sa panggagaya ng itsura at hindi sa 100% kakayahan ng mga sandatang ginagaya nila. Halimbawa na lamang ang pagkakaiba ng mga ginagayang jet fighters ng China sa mga orihinal na jet fighters ng US ay maraming pagkakaiba sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Kung saan ang mga jet fighter ng US tulad ng F-22 Raptor ay gumagamit ng mga pinakabagong teknolohiya ng radar, stealth capabilities at avionics, samantala sa kabila ng mga pagsisikap ng China na kopyahin ang mga teknolohiyang ito ay hindi pa rin nila maabot ang parehong antas ng integrasyon at advance na teknolohiya sa kanilang sariling mga jet fighters, kung saan ang F-22 Raptor ay kilala sa mahusay na pag-iwas sa radar, advanced na avionics at liksi. Samantala ang J-20 Chengdu naman ng China, bagamat gumagamit ng mga material na hindi madaling makita ng radar at may panloob na bay para sa mga armas at serrated na nozzle ng makina. Ang F-22 ay mas mahusay pa rin sa labanan dahil sa mas maraming missile at mas mabilis at mas mataas ang antas ng pagmamaniobra at nagtataglay ng isang panloob na kanyon. Sa madaling salita, ang sasakyang F-22 fighter jets ng US ay mas magaling sa lahat ng aspeto ng karera at pakikipaglaban, lalo na sa mabilis na pagmamaniobra at advanced na teknolohiya. Samantala ang J-20 fighter jets naman ng China, bagamat may mga kakayahan na nakatutulong sa pagiging hindi madaling makita nito, ay mas limitado naman ang kakayahan nito sa isang close-up na labanan. Kaya't bagamat mabilis na kagagawa ng mga sandata ang China, ay wala itong kakayahan na gumawa ng mga dekalidad na sandata, kung kaya't imbis na idagdag sa naval fleet nila, ang Minsk aircraft carrier na ito ay ginawa na lang itong tourist attraction ng komunistang partido. Samantala ang kaparehong klase ng barkong ito naman ay patuloy pa rin ginagamit bilang aircraft carrier ng India na inirestore naman ng Russia, at dahil ang Russia at China ay may pinagtatalunang teritoryo sa mga hangganan ng nasasakupan nila, ay malinaw na hindi tutulungan ng Russia ang China na i-restore ang carrier na ito dahil kung mabilis lalakas ang mga Chino, ay malinaw na walang magagawa sa hinaharap ang mga Ruso kung kukunin na ng China ang kanilang teritoryo. Kaya't hindi malabong sinusubukan ng China na i-restore ang barkong ito na humantong sa sunog dahil sa kapalpakan ng komunistang partido.